Marami nga sana mga idol ang umasa na once na tuluyang ma-buyout ng Phoenix Suns ang kontrata ni Bradley Beal ay lilipat nga ito sa Los Angeles Lakers. Ngunit sa kasamaang palad, napunta pa rin ito sa kanilang karibal na Los Angeles Clippers matapos maibalitang nag-agree ito sa isang 2-year deal, $11 million. Kaya sa pagkakakuha nga sa kanya ng Clippers, nakabuo nga sila ng Big 3, Kawhi Leonard, James Harden at Bradley Beal. Bukod dyan, may tuturing rin naman nga bilang isang legit na super team ang lineup sa dami ng mga talentadong player ni na Bradley Beal, John Collins, Kawhi, Harden, Ivica Zubac, Brook Lopez, Nick Batum, Chris Dunn, Derrick Jones Jr. at si Bogdan Bogdanovic. Kaya magiging sapat na ito para maging competitive sila. Ang kaso, magiging problema lamang ng Clippers ay ang kasalukuyang lineup kung mapapanatili nilang healthy at injury-free ang lahat. Puro nga po veterano ang kanilang mga players at merong history ng injury, kaya siguradong mahihirapan ng Clippers na pagsama-samahin ng mga ito sa darating nilang mga laro. Samantala, nasayang nga po ang napakatagal na paghihintay ng Lakers kay Bradley Beal matapos itong pumirma sa Clippers. Naagawa na naman nga sila ng target ng Clippers kaya walang ibang choice kundi si Rob Pelinka maghanap ng bagong player. At base sa balita, isang defensive player ang plano nilang kunin sa isang trade o di kaya sa free agency. Maliban dyan, pinoproblema rin naman ng Lakers ngayon ang future ng kanilang superstar na si LeBron James. Though kinuha nito ang kanyang player option, nilinaw na magre-request ng trade ngayong off-season, questionable ang magiging kalagayan nito sa team sa susunod na taon. Kinumpira mga ng isang insider kung sakaling hindi bigyan ng Lakers si LeBron ng bagong extension, siguradong aalis ito sa team next summer at lilipat sa pinakamalapit niyang gustong koponan na Dallas Mavericks. Ang Mavericks rin naman ay may pinakamalaking odds na makuha si LeBron dahil sa pagkakaroon nila ng Anthony Davis at Kyrie Irving sa lineup. Sa kabilang banda, simula nga po ng tanggihan ni Al Horford ang offer sa kanya ng Golden State, marami ang nagtanong, ano nga bang rason sa likod ng ginawang desisyon? Wala rin naman silang nahanap na saktong dahilan para ayawan niya ang Warriors na isa sa pinakamalaking koponan na magbibigay sa kanya ng oportunidad na makapasok muli sa finals bago siya magretiro. Siyempre, may tsansa rin naman siyang makakuha dito ng starting position kung sakaling maging maganda ang kanyang performance at isa sa pinakamagaling na player sa history na si Stephen Curry. Ngunit lahat ng malalaking oportunidad hindi niya kinuha dahil lamang sa alitan nilang dalawa ni Jimmy Butler na nagsimula noon sa naimbakbakan ng Boston at Miami. Hanggang ngayon, hindi pa rin naman sila magkasundo at nagmamatigas pa rin naman si Butler at Horford. Kaya dahil dito maging Golden State sumuko na sa kanyang serbisyo at maghahanap na lamang ng bagong ipangpapalit sa kanya sa free agency market. Anong masasabi niyo dito mga idol?